Nagtataka ka ba kung bakit may mga Pinoy na tahimik lang pero biglang may sariling bahay, negosyo at investment na? Samantalang yung iba, ang kintab ng sasakyan at ang laki ng bahay pero baon sa utang at walang ipon. Akala natin para masabing mayaman, kailangan magmukhang mayaman. Pero sa totoo lang, ang tunay na yaman ay tahimik. Ang tunay na diskarte ay hindi maingay. Ito ang mindset na tinatawag nating act poor to get rich. Isang prinsipyong matagal nang ginagamit ng mga Pinoy na umasenso. Yung marunong magpigil, mag-ipon at mag-invest, hindi sa luho kundi sa kinabukasan. Sa video na ito malalaman mo ang mga hindi inaakalang habits ng mga mayayamang simple mamuhay. At sa pagtatapos nito, magkakaroon ka ng bagong pananaw sa pagbuo ng yaman. Ito ang 7 simpleng diskarte ng mga Pinoy na tahimik pero umasenso. Kung seryoso ka na magpundar at lumaya sa mga problemang pinansyal, panoorin mo ang video hanggang dulo. I-like mo na rin ito at mag-subscribe sa aming channel dahil marami pa tayong powerful content na i-deliver para sa iyo. Salamat! Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Diskarte number 1. Mamuhay ng simple kahit lumalaki ang kinikita. Marami sa atin, sa sandaling tumaas ang sahod o magkaroon ng promotion, ang unang naiisip ay, tara, upgrade na. Lipat sa mas malaking apartment, bili ng bagong gadget, everyday coffee sa mamahaling cafe, o magbakasyon sa probinsya ng kaibigan na may beach para lang may maipost sa social media. Ang problema, habang lumalaki ang kita, lumalaki din ang gastusin. Ang tawag dyan ay lifestyle inflation. Ang sekreto ng mga tunay na yumayaman, hindi sila nagpapadala sa tukso ng upgrade. Kahit lumalaki ang kita, steady lang ang lifestyle. Patuloy silang namumuhay ayon sa budget. Hindi sila bumibili ng mamahaling gamit para lang magpakitang gilas. Mas gusto nilang itabi ang sobra at i-invest yan. Tandaan, ang sahod ay hindi kayamanan. Ang tunay na yaman ay ang naipon at napalago mo. Halimbawa, kung 50,000 ang sahod mo at 40,000 ang gastos mo, may sobra kang 10,000. Ngayong tumaas ang sahod mo sa 80,000 pero ang ginastos mo lang ay 50,000, meron ka ng 30,000 na pwede mong i-invest, ipunin o palaguin. Ang tanong, saan mo gagamitin ang sobrang 30,000? Sa bagong phone o sa investment na magpapalago ng pera mo? Diskarte number 2. Gamitin ang pagpapakumbaba bilang estratehiya sa negosasyon. Kapag sinabing negosasyon, ang iniisip agad ng marami ay dapat agresibo ka, dapat confident o dapat ipakita mong may pera ka para makuha ang gusto mong deal. Pero ang totoo, baliktad ang diskarte ng mga matatalino. Imbes na magyabang, mas pinipili nilang maging tahimik, mapagkumbaba at minsan parang walang gaanong kapangyarihan o budget. Bakit? Kasi kapag ipinakita mong mahigpit ang budget mo, ikaw ang nakakakuha ng kontrol. Sa negosasyon, ang taong mas tahimik, mas nakikinig at hindi flashy, yon ang mas may leverage. Kasi kapag akala ng kausap mo na bawat piso ay mahalaga sa'yo, mas nagiging bukas silang magbaba ng presyo o mag-adjust ng terms. At di mo na kailangan magmakaawa o mag-flex ng kayamanan para lang makuha yon. Subukan mong sabihin ng mga linyang to, medyo lagpas po yan sa budget ko eh. O, umasa po ako sa mas makatwirang halaga. Simple lang pero malakas ang impact. Kahit sa pagne-negotiate ng sahod, pagbili ng kotse, o pakikipag-usap sa supplier, ang simpleng pagiging totoo sa iyong budget ay madalas magbubukas ng mas magandang offer. Hindi kailangan magyabang para manalo. Sa mundo ng negosasyon, mas magaling ang may diskarte kesa sa may porma. Diskarte number 3. Kumain na parang nagbabudget kahit hindi naman talaga. Alam mo ba na ang pagkain sa labas, lalo na ang araw-araw na lunch sa fast food o mamahaling kainan, ay isa sa pinakamalalaking budget killers ng karaniwang Pinoy? Akala mo maliit lang na gastos, pero kapag pinagpatong-patong mo sa loob ng isang buwan o taon, malaki ang nawawala sa ipon mo. Kaya imbes na ituring ang pagkain bilang libangan o reward, mas magandang ituring ito bilang kailangan ng katawan mo at hindi hadlang sa mga financial goals mo.
Maraming mayayaman, kabilang na ang ilang kilalang bilyonaryo, ang may simpleng routine pagdating sa pagkain. Hindi dahil wala silang pera, kundi dahil ayaw nilang magsayang ng oras at pera sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa kanilang long-term goals. Ang pagluluto sa bahay ay hindi lang nakakatipid, mas healthy pa at nakakatulong iwasan ang decision fatigue, yung stress sa paulit-ulit na pagpili kung ano ang kakainin. Subukan mong mag-meal prep para sa buong linggo o magbaon ng pack lunch sa opisina. Maaaring maliit lang sa una, pero kung susumahin mo, malaki ang epekto. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 200 pesos kada araw sa pagkain sa labas, yan ay 1,000 pesos kada linggo o 4,000 to 5,000 kada buwan. Sa loob ng isang taon, aabot yan sa humigit kumulang 50,000 hanggang 60,000 pesos. E paano kung kalahati lang nun na ilaan mo sa emergency fund mo o nai-invest mo sa isang bagay na lumalaki ang value? Hindi mo kailangang gutumin ang sarili mo para makapag-ipon. Kailangan mo lang ng tamang diskarte sa simpleng bagay gaya ng pagkain. Diskarte number 4. Pumili ng mga kaibigan na walang pakialam sa porma. Sabi nila, tell me who your friends are and I tell you who you are. At sa usaping pinansyal, totoo to. Kapag ang mga kaibigan mo ay mas interesado sa brand ng damit mo, kung saan kayo magpa-party o kung may bagong gadget ka, baka sila ang dahilan kung bakit palaging nauubos ang pera mo. Maraming Pinoy ang nababaon sa utang hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil sa social pressure na nagmumukhang simpleng asaran lang ng barkada pero unti-unting nauuwi sa gastos. Minsan sa mga birong, ang cheap mo naman. O, uy, upgrade ka na. Napapabili ka na ng kung ano-ano para lang makasabay. At ang masama, sa halip na bumili ka ng assets na nagpapalago ng pera mo, napupunta ka sa pagbili ng liabilities na paulit-ulit mong binabayaran. Kaya mahalagang piliin ng mga kaibigan na hindi nabubuhay sa porma kundi sa prinsipyo. Yung mga nagtutulak sa iyo na mag-ipon, mag-invest at matuto. Mas mainam ang mga kaibigang masayang pag-usapan ng goals at opportunities kesa ang latest selfie o bagong sapatos. Tandaan mo, kung ang circle mo ay paulit-ulit na kumakain sa pitaka at enerhiya mo, hindi yan circle, kulungan yan. Ang tunay na yaman ay mas madaling mabuo kapag ang mga tao sa paligid mo ay nagpapalakas ng loob mo, hindi nagpapabigat ng bulsa mo. Diskarte number 5. Mamili na parang nagtitipid kahit sa mamahaling tindahan. Napansin mo na ba kung paano mamili ang ibang mayayaman sa mga mamahaling tindahan? Simpleng naka-t-shirt lang, kalmado, hindi nagmamadali at nagtatanong pa kung may discount o upcoming sale. Hindi sila nagpapakitang may pera at hindi rin sila agad bumibili. Ito ang isa sa mga sekreto ng matatalinong mamimili. Huwag mong ipakita ang iyong buying power. Kapag mas kaunti ang ipinapakita mong status, mas malaki ang kontrol mo sa sitwasyon. Hindi ka agad natatarget ng mga sales pitch at hindi ka madaling maudyok na gumastos ng wala sa plano. Tandaan, mas mahalaga ang pagiging matalino sa paggasta kaysa sa pagiging flashy. Kaya kung may balak kang bumili ng mamahaling gamit tulad ng bag, appliance, gadget, kahit kotse, maglaan ng oras para mag-research. Ikumpara ang mga presyo at huwag mahiyang magtanong kung may discount. Mas epektibo ang pasensya at diskarte kaysa sa biglaang pagbili na ang habol lang ay prestige. Hindi mo kailangan magmukhang mayaman para makakuha ng magandang deal. Minsan, mas nakakalamang ka pa nga kapag mukha kang average lang. Diskarte number 6. Maging tahimik sa social media habang palihim na nagtatayo ng yaman. Sa panahon ngayon, naging normal na ang ipakita ang bawat galaw sa social media. Mula sa kinakain, binibili, pinupuntahan, hanggang sa maliliit na achievements. Pero ang hindi napapansin ng marami, ang mga tahimik online ang madalas na may totoong galaw sa buhay. Hindi sila nagpapakitang mayaman kasi abala silang maging totoong mayaman. Ang mga tunay na yumayaman ay hindi nakatuon sa pagpo-post kundi sa pagbuo. Alam nila na ang atensyon ang umuubos ng pera, samantalang ang disiplina ang nagpapalago nito. Kaya habang ang iba ay busy sa likes at views, sila ay busy sa savings, investments at silent progress.
Ang social media, kapag hindi mo na-manage, uubusin ng oras, creativity at focus mo. Pero kapag natutunan mong tumahimik at mag-focus, lalago ang resulta mo sa paraang hindi mo kailangang ipagsigawan. Simulan ang pagbuo offline at hayaang magpakita ang iyong tagumpay sa bandang huli. Hindi sa pamamagitan ng iyong mga post, kundi sa pamamagitan ng iyong lumalaking portfolio ng investments. Diskarte number 7. Pagyamanin ng sarili sa kaalaman, hindi sa gadgets. Sa halip na bumili ng pinakabagong smartphone o laptop sa tuwing may bagong labas, mas mainam na i-invest ang perang yon sa kaalaman at skills na magpapataas ng iyong income. Ang mga mayayaman ay lifelong learners. Mas gugustuhin nilang bumili ng mga libro, mag-enroll sa online courses o dumalo sa mga webinar na magpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan. Bakit? Dahil ang kaalaman at skills ay mga assets na hindi kailanman bumababa ang halaga at may kakayahang magparami ng iyong kita. Ang isang gadget ay luma na sa loob ng ilang buwan, pero ang isang bagong skill ay mananatili sa iyo habang buhay at maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Piliin mong mag-invest sa sarili mo, sa utak mo, dahil ito ang pinakamabisang paraan para maging future-proof at magkaroon ng kakayahang kumita ng mas malaki. At yan ang 7 simpleng diskarte ng mga Pinoy na tahimik pero umasenso. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.